So hello, what's up mga J-Vlog? Welcome ulit for another content and for today's video. Ayan, i-unbox na natin ang isa sa the best na mid-range smartphone ngayon pagdating sa camera performance, the Tecno Camon 50 Ultra. So tara, check natin. For today's video, ayan, binili na natin yung Tecno Camon 50 Ultra. So, na-unbox na rin natin yung Tecno Camon 50 na sobrang in-demand ng smartphone na yun ngayon. And syempre, i-unbox din natin yung Ultra version niya, which is a Tecno Camon 50 Ultra. Ito kasing Tecno Camon 50 Ultra, napakaganda ng camera niya. Especially, meron siyang additional lens na hindi natin makikita sa non-Ultra like the periscope telephoto lens. Display siya at syempre ito, meron siyang eSIM. Hindi siya maasim eSIM enabled na po itong smartphone na to. So, yan yung isa magiging advantage ng Tecno Camon 50 Ultra sa mga competitors niya na hindi pa rin naka-eSIM hanggang ngayon. At syempre sa atin sa Philippines, medyo umuuso na rin ang eSIM dahil sa mga iPhones. So, ayan, na good thing yung mga affordable mid-range ay meron na rin mga eSIM na ino-offer, di ba? Syempre, meron din tong NFC na very important din for our payment. Ngayong umuso ng Google Pay dito sa Philippines din, di ba? So, yan nga, ang napili nating color is the Misty Purple, and when it comes sa SRP niya, medyo malayo ang SRP neto sa online. So, sa online lang kayo bibili netong Tecno Camon 50 Ultra. So, the Tecno Camon 50 Ultra, when it comes sa kanyang SRP, we have here a SRP na 20,000 pesos for the 8GB 256, 22,000 pesos for the 12GB 256, and 26,000 pesos for the 12GB 512GB of internal storage. So medyo mataas na ang presyo nitong Tecno Camon 50 Ultra. Pero medyo nag-iba yung move ng Tecno ngayon na kinonte nila yung variant. Kasi last year, meron tayong Tecno Camon 50, ay Tecno Camon 40 4G, Tecno Camon 40 5G, Tecno Camon 40 Pro ata yun, and yung Premier, di ba? So, ngayon, dalawa na lang. It's 4G, Tecno Camon 50, and Tecno Camon 50 Ultra 5G. So, dalawang version na lang po siya ngayon. And, sa online, mga idol, mura nyo lang makukuha itong Tecno Camon 50 Ultra. 15 to 16,000 pesos. Possible price nyo ito pwede makuha sa online. So, tap mo yung video, view products, dito sa product link natin, or yung mismong link niya nandito rin sa baba lang na ating video, lulubog lilitaw lang yan mismo dito sa video natin. Dito, dyan kayo bumili ng Tecno Camon 50 Ultra mga idol dahil mura nyo lang siya makukuha at meron pa kayong additional discount voucher dahil galing kayo dito sa ating YouTube video. So biruin mo yon, nanood ka lang, diyan ka bumili sa link natin, ang laki agad na makukuha yung discount, halos 5,000 piso na very helpful din of course yan sa mga ibang consumers natin. So ayan, tara unbox na natin. Samahan nyo unbox itong Tecno Camon 50 Ultra 5G. So ito yung box ng Tecno Camon 50 Ultra. So similar lang sila ng box ng Tecno Camon 50 Nano Ultra. Ayan, meron tayong super zoom flash snap with 60 times AI zoom. Wow, nice. Kasi nga po ito mga idol is meron tong periscope telephoto lens. Yun yung isang advantage ng Tecno Camon 50 Ultra sa non-Ultra version. We have here Sony Lithia 700C triple rear camera system, 169K or IP68 water and dust resistant, Corning Gorilla Glass protection, TUV Uy! Ito maganda pala dito mga idol. eSIM na po ang Tecno Camon 50 Ultra. Usually, yan naman ang umuso ngayon sa atin. Ito po, eSIM enabled na po na isang malaking advantage na itong smartphone na to sa mga competitors niya sa ganitong price point. Meron tayo ditong 8GB of RAM lang. Huwag kayo maniniwala dyan sa 16GB of RAM. Fake news po yan. Yan lang talaga RAM yan. 8GB lang with 256GB of internal storage. And sa likod ng box, meron tayong mga specifications here like 6,500 mAh battery capacity, a 5-year durability battery, 45 watts supercharge, a 1.5K resolution, 144Hz refresh rate, and 4,500 nits of brightness, a MediaTek Dimensity 7400 Ultimate processor. So, open na natin itong smartphone na to. Ayan. So, bubungad sa atin, Tecno AI. So, ito na yung Tecno Camon 50 Ultra at yung napili nating color is yung Misty Purple. Ayan siya. Tingnan na natin yung content ng box. Ayan. Meron tayo ditong 45 watt fast charging brick ni Tecno. And we have here a USB Type-C cable. So sad to say, it's not a C2C.
It's a Type C to Type A po siya. Okay? So, next here is yung kanyang manuals. So, ito yung mga manuals ng Tecno Camon 50 Ultra. So, nandito si Baby SIM Eject Tool. And, ayun na maganda dito sa kanyang, what do you call this one? Yung case is may design mga idol. Leather feel pa yung design nito. It's not marine jelly case. It's marine hard case. Pero napaganda ng case yung mga idol. Sobrang solid. We have here a free tempered glass. So, hindi po siya pre-installed. Pero may free. Parang doon sa mga Tecno Spark Slim, yung mga ganyan. Meron tayo dito, yung panlinis ng screen. Licensed by Qualcomm, 12 plus 1 month warranty, and a warranty card, and yung guide lang. Yun lang naman yung content ng box. Very simple lang mga idol. So, next ito tayo mismo sa smartphone. So, this is the Tecno Camon 50 Ultra. Yan siya. Tanggalin natin yung plastic dahil ang mga plastic po sa mundo ay inaalis talaga yan mga idol. Ayan. So, medyo makapit ang plastic. Ayan. Ang bago dito sa Tecno Camon 50 Ultra is of course curved siya compared doon sa non-ultra na flat display. Ayan siya. So tingnan natin yung color niya in misty purple. So in 3, 2, 1. Ayan. So napakaganda mga idol. So patay natin yung ring light. Ayan para makita niyo yung pagka-purple niya. Ang ganda naman. This is the misty purple Tecno Camon 50 Ultra. Ayan siya. Napaka-solid. And tingnan nyo naman yung free case. Diba? Ang ganda rin. Talagang pinag-isipan nila to mga idol. Ayan. So kabit natin yung case. Ang ganda. Diba? Para siyang yung mismong likod ng smartphone dahil meron ding texture yung free case na kasama dito. So, yun nga, matte finish po overall yung back cover ng Tecno Camon 50 Ultra, and in fairness, manipis din po itong smartphone na to. So, we have here the triple rear camera system. We have main, telephoto, and ultra-wide camera. So, I think this is ultra-wide camera, and ito is parang IR blaster siguro to. Ito yung tatlong camera, hindi ito. Ito yung flash, and I don't know this one. Sa right side, nandito yung ating power button and yung volume rocker, and slim din po itong Tecno Camon 50 Ultra. Meron tayo dito nakalagay na Dolby Atmos, secondary speaker grills, microphone, and IR blaster. Sa left side is of course a very famous na EI button nila na i-short na parang action button nila. So ba naman, meron tayong SIM tray, microphone, Type-C port, and yung speaker grills yung isa. So yun nga, wala pa siyang pre-install na screen protector kasi kayo po mismo maglalagay ng tempered glass niya. So open na natin si Tecno Camon 50 Ultra. Ayan, Tecno powered by Android. So nakabit ko na kanina yung kanyang case. Napakaganda nung case nito mga idol. So setup ko muna to, balik ako kayo. Setup na natin si Tecno Camon 50 Ultra. Syempre, kung anong kulay ng smartphone, yun din yung kulay ng case, ay ng wallpaper. Pero yun, adapt din of course yung parang iPhone lookalike na home screen or yung ano pala, yan yung lock screen. Ayan, no, di ba ganito rin yung text ng iPhone. So mukha siyang iPhone when it comes sa mga wallpaper and all. And when it comes sa themes, it's very similar na rin. Even itong notification panel nila or yung control center nila, it's very iPhone lookalike na rin. And even yung transparency, ang ganda, no? So solid din itong HiOS. Ayan, so, ang ganda ng screen. It's curved display, and this is Tecno Camon 50 Ultra, HiOS 16.1, MediaTek Dimensity 7400 Ultimate, 8GB of RAM, ayan, 50 megapixel OIS, wow, 50 megapixel OIS, dalawa, ang 50 megapixel optical image stabilization niya, 6500 mAh, 50 megapixel front-facing camera as well, ay 1.5K resolution, napaka-solid, jump pack ang specifications nito, pero sad to say, as we can see here, doon sa storage agad na nakain, it's 37 gigabytes. Ang laki agad nung nakain na storage nito, mamaw naman agad. So, dito yung extra na system data, kasama dito yung memory fusion, caches, logs, and everything. And yung firmware mismo ng iOS is 18.83 gigabytes. Grabe, ang laki na agad ng kinain na storage nito. 37 gigabytes na agad. Diba? Kaya yung 64 gigabytes ngayon, OLEDs na talaga mga idol. Ayan siya. So, let's check yung kanyang ito, meron tayong indicator light. So, umiilaw pala to. It's a parang LED panel. Ano lang siya. Ilaw lang. Ayan o. Sa ano kasi, doon sa, ano bang smartphone yun? Sa Poco, yung mismong loob ng lente umiilaw. Ito hindi. Dito lang siya. Ayan lang. It's a notification light lang siya. So, meron tayong one tap button. Sa full review natin, explore natin further itong Tecno Camon 50 Ultra. So, sa display niya, meron tayong high brightness mode. So, ang lakas ng nits of brightness nito. And sa refresh rate, we have here a 144Hz refresh rate. And we can set up doon sa mismong refresh rate mo yung application na gusto mo, like the settings. So, sa settings, 144Hz ko din sinet. Ayan, napaka-smooth mga idol. Sobrang pulido nitong Tecno Camon 50 Ultra. Kaya kung interested kayo dito,
Napakamura lang nito sa ating product link. So, tap mo yung video, view products, mura at bagsak presyo nyo lang makukuha. Itong Tecno Common 50 Ultra. Mga ka-J-Vlog na na-unbox na natin, si Tecno Common 50 Ultra 5G. Next naman is, gusto ko i-share sa inyo yung overall first impressions ko sa smartphone na to. So, ginawa ko to ng first impression based lang sa kanya specifications noon. 'Di ba sabi ko sa bibili, 'di ba sabi ko naman sa inyo, bibili ako. Ngayon na nabili na natin, syempre, first impression na natin siya ngayon na hands-on na natin. Ito si Tecno Common 50 Ultra. Unang-una, display. Napaka-solid ng display nito. Isa to sa pinaka maganda dito sa Tecno Common 50 Ultra dahil yun nga, in fairness for the display or the lock screen is very identical din sa mga iPhones today, and even yung theme like niya, the control center is iPhone lookalike talaga siya or inspired ng iPhone yung kanyang operating system. Kaya napaka-solid. Yun yung isang nagustuhan ko dito sa Tecno Common 50 Ultra. Napakalaki ng display. Is 6.78 inches. Napakataas na resolution. 1.5K resolution. Needs of brightness is superb. Ganda ng protection ng glass. It's Corning Gorilla Glass Victus 2 protection. And 144Hz refresh rate pa siya. So, display pa lang dito, panalong-panalo na kay mga idol. Next, yung processor. Hindi nila to nilagyan ng mabagal na processor. The processor is great. 7400 Ultimate. So, it can handle pretty much ng mga modern games ngayon, even mga AAA games. So, hindi lang maganda camera performance nito. Even the gaming performance of this smartphone is superb. So, yun na nga, sa camera tayo. Grabe. Jump pack yung camera nito, legit. Biruin mo 50 megapixel lang main niya. Tapos, Sony sensor pa siya. Sony Lithia 700C. With f1.8 aperture at optical image stabilization pa siya. Dinagdagan pa nila to ng pangmalupitan na 50 megapixel telephoto lens na sinabi sa box is up to 60 times ang kanyang zoom at powered pa yan ng AI. Very helpful na ultra-wide camera. It's 8 megapixel, 4K resolution, rear at front-facing camera. At yung front-facing camera nito, napakataas. It's 50 megapixels po na front-facing camera. Etong si Tecno Common 50 Ultra. Ayan meron tayong mga ang linaw, mga idol ng camera nito. Even the front-facing camera, ayan solid. Isa to sa pwede ko talagang ma-recommend sa mga consumers natin when it comes sa camera performance. Ayan ang linaw mga idol. Very detailed yung ating photo dito sa smartphone na to. At ang daming features ng kanyang camera application na syempre sa ating full review, i-discuss pa natin further itong smartphone na to. The best part din dito is the battery performance. It's 6500 mAh battery capacity. So, biruin mo, ang nipis niya. Hindi nyo akalain sa ganitong nipis na smartphone, meron po itong napakalaking battery capacity na 6,500 mAh. Hindi lang yon, 45 watt fast charging pa ang i-offer na itong smartphone na to. And syempre, the protection niya sa tubig, natin ito, i-water test din natin siya. IP68 or IP69 water and dust resistant pa itong si Tecno Common 50 Ultra. So, in fairness for the jump pack ang specification nito, even the design is napaganda. Yung case na kasama, maganda rin. Binigyan nila ng effort. Even the case na kasama dito sa smartphone na to. For me, isa to sa pinakamalupit na smartphone na pwede nyo makonsider ngayon 2026 for a price tag lang na 15,000 to 16,000 pesos sa online. No worries, official store po ng Tecno ang inyong pagbibilan yan. At medyo mahal sa mall, diyan na lang kayo bumili sa ating product link, makakakuha pa kayo ng napakagandang discount dito sa Tecno Common 50 Ultra. Huwag na kayo magdalawang isip pa, ito na rin ang isa sa magandang i-recommend ngayon 2026 pagdating sa camera performance, gaming performance, and overall aesthetic. Itong si Tecno Common 50 Ultra ay pasado para sa akin. So abangan nyo lang po yung full review, game test natin dito sa smartphone na to.